So ngayon buddies, diretso na tayo, no? Ang dig site na ito, ayan na, naka 5x5. So anong ang importante after remapping? Dapat may trenching o paghukay or test dig. I-test mo dahil we are doing a scientific and engineering method sa pag-remap. So paghukay mo, kung okay, then proven na yung remapping ay okay, no? Pag mali ang yung remapping, mali din ang dig site mo. So ngayon, itong na-remap natin, so ibalik ko may isang fulcrum point lang dito. Ayan, sa west side. Okay. So ngayon, maraming salamat Black Phantom. Si Black Phantom, panghuli na lang to. Dahil siya ang videographer natin ngayon. Okay, tingnan natin ito buddies. Okay, kita nyo yan? Okay, yan haba. Compass tayo, east side. Pakita lang ko lang compass yan. Diba? So west side na itong bato. So east side doon ang silangan. Natatamaan yung niyog. Makita lang niyog. Yan o. 0-0 ang niyog sa east side. Yan. Old niyog yan, buddies. Walang bunga. Yan ang may mga tagtad sa taas na remarking. So back asimot niya, west side ay itong bato na may marker. Okay. So ang marker natin ay hole. Tapos, yan. Kasi ang tatlong daliri. Then, may wall type. Okay? Then, may maliit na butas dito na may sukat na 21 inches. Okay? So, ano pa ang sinasabi ng marker na ito? Pointer to siya doon sa kawayan dahil may target load din doon. Ito siya, directional. Sa south side na. East, west, north, south sa likod ko. Okay? Bakit metal element west side ito? Ito, makita niyo yung emblem. Kita niyo to? Napakaliit lang buddies. You know? Pero letter D ang forma. Letter C or letter D. Yan tinatawag natin na metal element marker. Elemental marker. So kung ato buki kion kini nga bato, daghan siya istorya o daghan siya sugilanon. O ibig sabihin, lone marker siya, nag-inusara, pero may ibig sabihin na may dig site dito, then may dig site doon. Dalawa ang dala-dala niya. Okay? Then doon naman sa north side, andyan ang bunker spot. Napakalaki niyang buddies. Dahil ang terrain yan, dila-dila yan dyan. Na mountain. Okay. Ito na. Para maintindihan nyo talaga. So, bakit naghukay tayo dito? Okay. Naalala nyo, may vlog ako na 6 yards under bonus video. 18 feet lang ang item nun. Ganito din ang marker. May hole sa harap. Pero bilog lang yun. Pag abot ng 3 feet nun, may tamago marker. Bilog na bato na may diameter na 12 inches. Ngayon naman, ito. Paghukay ng mga tropa natin ni Bro Richard Gomez. Richard at Bro Gabriel. Ito nangyari buddies. Okay. Pagdating namin sa site, before kami mag-remap ay may mga requirements tayo. Dapat may pala, bara, may digger, may trapal, may tubig na balde para panglinis, pang brush na marker. Kasi importante ang hidden trail marker na malinisan para makita ang indikasyon. Ngayon, yan na ha. 3 feet pa, hindi pa rin 3 feet to no? 2 feet. 2 feet pa nga lang to, naglabasa na. Unahin natin yan. Yan ang tinawag na tamago marker. Parang itlog. Yan. Ipalihog ko para bro child. Yan. Nakuha natin. Hindi pa namin tinanggal para makita nyo talaga. Diyan sa center talaga yan buddies. Ha? Hindi niya nakita sa taas dahil HTM na, hidden trail marker. Ang surface trail marker ay nag-iisa lang. Pero may mga coordinate na 10 yards galing dito. Yan ang 10-10-10 method. Kaya yan na. Kunin natin ang tamago marker. Yan. Diba? Pabilog. Madanlog bala ha? Madanlogid bala to buddies ha? Mabug at pagid. Tingnan natin ang forma ha. Ayan, actual yan buddies, pinapakita namin para wow, blue. Wow, diba tamago, no? Oh, ayan oh. Yan buddies, itong tinatawag natin na tamago, bilog na bilog. Pakisukat ang switrosa nasan yung nadala natin. Wala. Sige lang. Ito siya. Ay, sige sir. 12 inches to eh. Alam ko na yan. Yan oh. 12, di ba? Sarado. Standard. Okay, 12 inches ang tamago marker. Di ba? Sapol na sapol. Okay. So itong tamago marker ay nakuha mismo sa gitna. So yun sa mga files natin, pag circular ang marker, anong ibig sabihin? Opening, shaft.
under. So bakit na-trace natin to? Dahil nga sa remapping method. So yan, sa lahat ng mga treasure hunter, kung gusto kayo nga na ma-0-0 ang dig site, ayan, mag-remap, mag-aral ng mabuti dahil tulong-tulong tayo. No, hindi na tayo mag-away-away. Walang kwenta yan sa buhay. Gusto natin na makakuha. Yan ha, sa 2 feet pa lang yan. Kasi tingin ko, eroded ng konti, no? 2 feet to 3 feet, ito ang tamago. Perfect siya. Na tamago, ibig sabihin yan, egg marker. Itlog, bilog, or oblong. Yan, tamago. Okay? So, actual na, nakita nyo ba ito ano? Yan, dyan siya sa gitna. So, ibig sabihin, tama ito, in front marker. Yan. Yan siya. Kuyan B po to eh, na? Female organ, male organ. Korean, facial, deposit. Dito na yan. Basta yan lang. Big side, nakita na yan. Importante. Okay. Kissing est. Okay. Yun na. Ano pang ibang marker para ma-prove natin dito, buddies? Malapit na lang dito, sir. Dito. Itong pula. Okay. Unahin natin ang heart marker. Okay. Sinong nakakuha nito? Nakakuha. Ikaw, Gabriel. Yan. Tingnan natin. Heart mo. Gabriel. Okay. Heart, no? Heart talaga. Nabasag to kunti Heart to siya. Basag na ba to na pimnormang heart? Yan. Nabasagan to dito. Heart to siya, buddies. Yan. Okay? Then, medyo puti ang color. Okay. Pangalawa, ang tinatawag natin na red tisa. Ang heart na maliit. Heart, red na maliit na heart. Red tisa. Yan. Okay. Ayan. Heart na heart. So, dalawang heart na. Pula at puti. Wow. Parang flag lang ng Japan. Ganyan o. Ayan. Okay. Ayan. Diyan pala. Master, kaya ni Black Pantumbay. Ito siya. Itong tinatawag natin na red tisa. CC red. Color coding red. Okay? Ibig sabihin, pag makuha sa dig site, nasa sentro rin tayo. So, confirm ang centering marker at code 5 marker. Ayan, pula at puti, heart, okay, welt under. Ayan, ang ganda pagbasa ng badis, no? So, yun ang sinasabi natin na code 5 or centering markers. Okay, ano pa yung iba? Maliit pa na, pero very relevant. Bato-bato na. Wala, pasok type, puti. Pasok type. Yan, o. Ayan, pasok type. Code 5. Okay, very good. Ayun, sir. Sige. Ito, larong tabas. Ayan. Okay, itong tinatawag natin na Kojiki code na mouth or letter D. Yan Yan, metal element under yan. Okay. Ayan. Ito mga code 5. Ito naman mga code 5. Yan. Okay? So, Meron ba? ito iba. Ayan. Yung may mga formation lang. Tingnan nyo buddies, Iba-iba ang kulay. Dito na lang. Tingnan nyo. Iba-iba ang kulay. So, ibig sabihin, hindi natural, hindi normal na layering kasi backfilled siya. Mga cut. Yan, iba-iba. Iba-ibang bato. Iba galing sa sapa, iba galing dito sa bundok. Yan. Yan, ibang kulay din yan. Okay, so ibig sabihin ay tinabon talaga. Yan. Yan ang X. Isa. 1. Code 1. Okay? Ayan, buddies. Okay. Yan ang importante bakit linisin natin ang mga marker. Meron pa dito eh. Ayan, ang hard to pakita ng yan ang bundok yan ang reference sa mapa. Yan. Bundok na dalawa tapos may makita kang salakot sa gitna. Ayan. Okay? Dito sa norte, yan, water element. Okay. So, yun, buddies. Balik tayo dito. Okay, so, hopefully, naintindihan nyo ang simple na remapping na ito. No? Napakasimple na remapping. Basta, may history sa Japanese encampment. Actually, ang flagpole ng Hapon, dati during World War II, ay andon sa norte, no? Then may cave dyan. Yan ang flagpole. Okay? Then may mga living witness talaga, sir, no? Marami. Okay. Sige. Thank you, Black Phantom, for the videographer. Ito ka muna.
Tapos buddies, pag may kailangan kayo, kasi busy kami, hindi kami maka-message, hindi kami maka-entertain sa page. Ito, tawagan nyo directly ang number ni Black Phantom, no? 099-775-10760. So, contact Black Phantom para sa gustong magpa-survey at magpa-remap at may mga kailangan na importante sa kanilang mga operasyon. Ayan buddies, ang number ni Black Phantom. Okay? Okay. Thank you very much, sir. Okay, si sir, maraming salamat sa accommodation. Okay, sir. Thank you very much. Okay. Okay, yung mga katropa natin. Okay. So, yan, may manok pa kami buddies, oh. Kanina pa ito. Oh. Okay. Shout out sa kanila dalawa. Oo. So, ngayon, papasok siya sa butas, ah. Okay, so, we are very thankful. Oh, hanggang ngayon, buddies, nag-ulan pa. Pauwi pa kami sa base namin, medyo malayo. Pero salamat dahil na-feel namin ang yung love and care. Magandang accommodation ng mga Team Cafe. Salamat. kaibigan natin dito sa Coronadal, no? Ang Team Cafe, okay? Once again, this is Chris Sniper saying eat, sleep, and explore. Then Bansai Team Cafe. Bansai! Salamat.